ng ticket natin. Ha? Ano na? Bili mo na ng ticket. Book na ng Ano? ticket natin. Book na ng ticket natin. Book na yung ticket. Book na yung ticket, guys. Shout out, Ernest sa gabing signal now. Sobra kasing hina ng feeling niya sa akin. Ayun, feeling niya daw sa kanya. On pa ako Vincent, next Vincent Pamail. 2025. Matagal pa pala eh. Matagal pa. Surfing na pogi daw, sabi ni Susan Monterrey Ramos. Ayun. Si ate Office po, taga Mindoro. Ilang taon na po kayo dyan sa Saudi? 12 years. 12 years walang uwian po yan? Hindi naman. Uwi ako ng 2 beses. Nasa 12 years, 2 beses po kayo umuwi. Matagal na po kayo dyan sa... hello ka, Flowers. Pala sa TikTok. Boss Otep. Yes? Bagay ka sa TikTok kasi ikaw na yung nag-i-interview. Kasi Oo nga. busy ka sa cellphone mo. Ikaw kasi hindi ka nagsasalita. Wala, nagjo-joke lang ako. Ano ka ba? Ilan taon na po si Ate O? Si Ate O. Hello, Chick Ob. Ayun si Chick Ob. So, hello po. Chick Ob. 58 na ako. 58 na ako. 58 po. 58 po. Si Idol Vincent, ilang taon? Going 31 this month. Bata pa. Mas matanda ako sa 1 taon nga lang. Pwede ka na mag-asawa sa Vincent kasi 30 ka na eh. Naghahanap pa nga lang. Naghanap pa ng aasawahin? Looking pala to, Sir Vic. Looking pa lang. Ligawan mo na Parehas anak tayo ko, ng looking nito. Binenta talaga. Sa baba. Ate Office, Mami Office na pala, Mami na. Mami Juliet. Ay, babaero ko. Ayoko sa iyo. Baka umiyak yung anak ko. Grabe naman. Ano daw? Babaero. Ano daw ako? Grabe naman. Babaero naman pala si Aiko. Sa bagay ganyan, itsura kasi babaero talaga. No. Talaga. Ilang mga kali, payakap po, 10 mata, sabi niya. Anak ko eh. Hindi naman ako. Babaero. Boss Ben, sorry Boss Ben sa hindi ka malakas kay Ma'am Juliet. Sabi ko, anak, mag-asawa ka na. Sabi niya, walang nanliligaw sa akin. Sabi ko, hanap isa. Mami Juliet. Mami. Mami talaga. Ayun. May anak po ba babae? Uy, maganda yung anak ni Ate Juliet. Hindi nga. Seryoso eh. Andito siya sa Saudi. Andito na din sa Saudi. Nurse ang anak niya, nurse. Hindi pwedeng puntahan ni Idol Vincent. Ano? Ayaw ng nanay kasi chick boy daw si Sir Benz. Grabe naman. Maraming chicks dyan sa amin, sa Japan eh. Dito kasi dapat yan, kamagsasaka tapos slash chick boy. Mag-message ka lang dyan, babasahin ko. Ayan. Dito, pag nandito ka sa Japan, sabihin ko sa inyo, puro dito, trabaho. Yes. Ganon din ang tao dito. Mami Juliet, nagpapabango siya, Mami Juliet, nagpapabango. Pag nakita niyo yung pamumuhay ng mga Japanese, pag malaman niyo yung pamumuhay ng Japanese dito, puro sila trabaho talaga. Oo nga, totoo lang. 80, 90 years old, nagtatrabaho pa rin. Yun ang nature ng mga Japanese. They like to work. Daw dyan, pag matatanda, hindi naasikaso ng anak, namumuhay lang mag-isa. Oo. Sabi kasi yung katrabaho ko, na matanda. Yung pinsan ko nandiyan nakatira eh. Yung katrabaho ko, 73 years old, nagtatrabaho pa rin yung trabaho ko. Puro consider ito, trabaho. Kaya nakakapagtrabaho pa rin yung matatanda dyan kasi banat yung buto nila sa pagtatrabaho, bata pa lang sila. So they can still work kahit matanda na sila. Like din dito sa Thailand may mga 60 years old, 70 years old nagtitinda pa sa kalsada, nagdadrive pa ng motor, pa. Kasi banat sila sa trabaho ng bata sila.
Sa atin lang naman, sa Pilipinas lang naman, maraming tamad na tao. Sa Pilipinas kasi mayroong tawag doon, mayroong cut ba? For example, pagdating mo ng 60 years old, ano ka na, ang government mayroon nang ibibigay sa iyo yung tawag doon, yung tapos ka na, 'di ba, mag-end of contract ka na ba sa Pilipinas? Na ang iba gusto pang magtrabaho. Sa Pilipinas, mag-a-apply ka ng trabaho, kaya hanapan ka ng experience, kaya ka nag-a-apply, tapos hanapan ka kagad ng experience. Tapos ang nakaka-disappoint sa atin yung resume pag nakita, uy, saan school ka nag-graduate? Mga ganun ba? Diba? Samantalang dito sa Saudi, alam mo yung amo ko, graduate din lang siya pero manager siya. Sabi ko sa amin yung mga ganyan, katulong lang talaga. Alam ko, dito ko sa Japan, pag mag-apply ka, hindi hahanapin yung high school diploma mo. Kahit college graduate ka, kahit anong degree, hindi kailangan. Ang naka-attach sa application mo, high school diploma. Oo nga. Kahit anong degree ka, hindi ilalagay. Ang hahanapin sa'yo is yung high school lang. Sa atin lang kasi maarte kasi sa Pilipinas. Napaka-arte ng mga Marami requirements. kasi matalino sa Pilipinas, ate. Maraming matalino, maraming mataas ang tingin sa sarili, kaya gusto nila yung mga Samantalang dito, kita mo nga yung mga amo ko. Nung nag-schooling yung madam ko, kasi requirement sa kanila dahil na-promote siya eh. So, requirement sa kanya yung marunong siyang mag-English. Pumasok siya sa international school. So, kasama niya ako sa school kasi ako taga-sagot ng question. Aray ko, sabi ko, bakit ikaw pa nag-enroll? Dapat ako na lang. Hindi sila marunong talaga. Kahit ngayon, sabi ko, nakagraduate ka na, pero hindi pa rin siya marunong masyado na lang. Yung English niya, yung mga grammar, talagang iko-correct mo lahat. Sabi ko, sana man lang sa Pilipinas, ganito sa Saudi. Dahil hindi sila nagbabase sa pinag-aaral. Wala sa atin. Dito yung mga matatanda, nakatapan nila ng trabaho. Alam mo, sabi nung pinsan ko, sabi niya dito, ate, kasi gusto niya akong kunin. Sabi niya, ate, pwede ka pa dito kasi walang age limit po dito. Walang age limit. Basta, hanggat kaya mo pong magtrabaho, pwede. Yung iba nga dito yung mga matatanda, inaasal nila sa cashier. Hindi nagbabak sa nagpa-punch lang. Pinapunch lang nila yung mga pinamili mo. Yung iba, kasi dito sobrang mahal ng cost of living sa totoo lang.